Magandang araw mga bata! Muli ako si Mrs. A at nandito na naman ako upang ituro naman sa inyo ang nilalaman ng ikalawang module sa ikalawang quarter ng AP10, mga kontemporaryong issue. Ang ikalawang module ay pinamagatang Perspektibo at Pananaw sa Kasaysayan at Simula ng Globalisasyon. Ang ikalawang module ay may kaugnayan sa unang module, kaya naman tulad ng unang module, ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong nais maisakatuparan dito ay nasusuri ang mga dahilan, dimensyon at epekto ng globalisasyon. Sa ilalim nito, tatalakayin natin ang iba't ibang perspektibo at pananaw sa kasaysayan at simula ng globalisasyon. Mula dito ay inaasahang maisasakatuparan natin ang mga sumusunod na layunin. Una, natutukoy ang iba't ibang perspektibo at pananaw sa konsepto, kasaysayan at simula ng globalisasyon. Ikalawa, napaghahambing ang bawat perspektibo at pananaw sa pag-aaral ng globalisasyon. At ikatlo, nauunawaan ang kahalagahan ng paggamit ng perspektibo at pananaw sa pagsusuri ng konsepto ng globalisasyon. Kaya naman inaanyayahan ko ang lahat na maupo na ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahahalagang konseptong ituturo ng lesson videong ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagtuklas sa mga perspektibo at pananaw tungkol sa konsepto, kasaysayan, at simula ng globalisasyon. Malawak ang usapin tungkol sa globalisasyon. Ang pagsusuri nito ay mas mauunawaan sa pamamagitan ng pagtalakay sa 5 perspektibo at pananaw tungkol sa kasaysayan at simula ng globalisasyon. Ito ay binubuo ng mga sumusunod: taal, siklo, epoch, mga pangyayaring naganap sa kasaysayan, at mga pagbabago sa kasalukuyang panahon. Unang perspektibo. Ang unang perspektibo ay pinaniniwalaang ang globalisasyon ay taal o nakaugat sa bawat isa. Ayon kay Nayan Chanda noong 2007, noon pa man ay nagaganap na ang globalisasyon, dikta ng pagnanais ng tao ng mas maalwan na pamumuhay. Ito ang nagtulak sa kanya upang makipagkalakalan, tumuklas, magpakalat ng pananampalataya at manakop. Dito nagsimula magsulputan ng mga mangangalakal, mamamahayag, adventurero at mga mandirigma. Epekto nito, ang pakikisalamuhan ng mga kultura at pagpapalitan ng kuro-kuro tungkol sa iba't ibang gawain. Ikalawang perspektibo. Ang pangalawang perspektibo ay nagsasaad na ang globalisasyon ay isang mahabang proseso at siklo ng pagbabago. Ayon kay Leonard Schulte noong 2005, noon pa mang mga nakalipas na panahon ay may nagaganap ng globalisasyon at ang kasalukuyang globalisasyon ay makabago at higit na mataas ang anyo na maaaring magtapos sa hinaharap. Ngunit ito naman ay mapapalitan ng panibagong siklo habang lumalaon. Ayon sa kanya, mahirap tukuyin ang panahon kung kailan nagsimula ang globalisasyon, kung kaya't higit na mahalagang tignan ang iba't ibang siklong pinagdadaanan nito. Ikatlong perspektibo. Ang pangatlong perspektibo ng globalisasyon ay binigyan diin ni Göran Thorborn noong 2005. Siya ay naniniwalang may 6 na wave o epoch o panahon ng globalisasyon. Para sa kanya, may tiyak na simula ang globalisasyon. Naganap ang unang wave ng globalisasyon noong ika-4 hanggang ika-5 siglo, bunga ng globalisasyon ng relihiyon, sapagkat sa panahong ito nagkaroon ng pagkalat ng Islam at Kristyanismo. Naganap naman ang ikalawang wave noong huling bahagi ng ika-15 siglo,
bunga ng pananakop ng mga Europeo. Ang ikatlong wave ay naganap noong huling bahagi ng ika-18 siglo hanggang unang bahagi ng ika-19 na siglo, bunga ng digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa. Ang ika-4 na wave ay naganap noong gitnang bahagi ng ika-19 na siglo hanggang 1918, bunga ng rurok ng imperialismong kanluranin. Ang ika-5 wave ay naganap noong post-World War II, kung kailan nagkaroon ng pagkakahati ng daigdig sa dalawang puwersang ideolohikal, partikular ang komunismo at demokrasya. At ang huling wave ay naganap noong post-Cold War, kung kailan naganap ang pananaig ng kapitalismo bilang sistemang pang-ekonomiya. Ito ay nagbigay daan sa mabilis na pagdaloy ng mga produkto, serbisyo, ideya, teknolohiya at iba pa. Ika-4 na perspektibo. Ayon naman sa pang-4 na perspektibo, ang simula ng globalisasyon ay mauugat sa espesipikong pangyayaring naganap sa kasaysayan. Sa katunayan, posibleng maraming pinagmula ng globalisasyon. Ilan dito ang mga sumusunod. Ang pananakop ng mga Romano bago pa man maipanganak si Kristo. Pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo matapos ang pagbagsak ng Imperyong Romano. Ang paglaganap ng Islam noong ika-7 siglo. Ang paglalakbay ng mga Vikings mula Europa patungong Iceland, Greenland at Hilagang Amerika. Ang kalakalan sa Mediterranean noong gitnang panahon. Ang pagsisimula ng pagbabangko sa mga syudad-estado sa Italia noong ika-20 siglo. Ang paglalakbay ni Marco Polo at ng mga mangangalakal na tinahak ang Silk Road patungong China noong ika-13 siglo. Ang pagkatuklas ni Christopher Columbus sa Amerika at ang mahahalagang paglalayag ni Vasco da Gama sa Cape of Good Hope noong 1498 at ni Ferdinand Magellan noong 1522. Ang kolonyalismo ng mga Europeo noong ika-19 na siglo. Ang Spanish flu pandemic noong unang bahagi ng ika-20 siglo. At ang dalawang digmaang pandaigdig. Ang pagsisimula ng globalisasyon ay maaari ring naganap nang unang ginamit ang telepono. At ang unang biyahe ng Pan Am flight mula New York hanggang London noong 1958. Sinundan din ito ng pagpapasinaya ng satellite Telstar noong 1962 na naging simula ng unang transatlantic television broadcast, pati na ang paglabas ng unang larawan ng daigdig gamit ang satellite noong 1966. Pinaniniwalaan din na nagpatingkad sa globalisasyon ang pagpapabagsak ng mga terorista sa Twin Towers sa New York noong 2001. Ang mga pangyayaring ito ay naging daan upang mapukaw ang kahalagahan ng mas malaliman pang pag-aaral upang maihanda ang sangkatauhan para sa isang global na daigdig. Ika-5 perspektibo. Ang panlimang perspektibo ay nakatuon sa mas malawak, ngunit pangkasalukuyang kaganapan. Ito ay nagsasaad na ang globalisasyon ay fenomenong nagsimula sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. 3 sa mga makasaysayang kaganapang lumikha ng pagbabago sa daigdig ay tinukoy ng mga dalubhasa na nagpasimula sa globalisasyon. Ito ay ang mga sumusunod. Ang pag-usbong ng Estados Unidos bilang global power matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinamalas ng Estados Unidos ang kanilang lakas militar sa buong mundo nang talunin ng Japan at Germany
sa ikalawang digmaang pandaigdig. Gayon din ang kanilang paghahari sa mga digmaan laban sa Korea noong 1950 at Vietnam noong 1960s hanggang 1970s. Pati sa usaping pang-ekonomiya ay hindi nagpatalo ang Estados Unidos nang maungusan nila ang mga bansang France at Great Britain. Ang paglitaw ng mga multinational corporations, bagamat ang mga makapangyarihang korporasyon sa daigdig ay nagsimula noong ika-18 hanggang ika-19 na siglo mula sa Germany, Great Britain at United States, marami sa mga ito ay kasalukuyang nagtutuon ng pansin sa ibang bansa, partikular sa mga papaunlad pa lamang. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Ford at General Motors, na kung saan dati ang kanilang merkado ay nakatuon lamang sa kanilang lokal na mamimili, subalit sa kasalukuyan ay laganap sa buong mundo ang kanilang merkado, partikular sa Asia at Latin America kung saan nanggagaling ang malaking bahagdan ng kanilang kinikita. Ang pagbagsak ng Soviet Union at ang pagwawakas ng Cold War. Sinasabing ang globalisasyon ay nangyari sa makabagong panahon at nagsimula lamang nang bumagsak ang Iron Curtain at ang Soviet Union noong 1991. Dahil sa pangyayaring iyon, mabilis na nabura ang marka sa pagitan ng mga bansang komunista at kapitalista. Nagbukas ang ekonomiya ng mga bansang dating sakop ng USSR, pumasok ang mga MNCs at nagbukas ang kanilang bansa sa migrasyon, media, turismo at ugnayang panlabas. Ito ang perspektibo at pananaw tungkol sa konsepto, kasaysayan at simula ng globalisasyon. Muli, ako si Mrs. A na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!